Wow! Nay, ang laki naman pala nitong bahay na pinapasukan mo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang bahay, Nay. Mababait din kasi mga amo ko, anak. Kaya binibless sila ni Lord. Mano po, Ma'am Soling? Ang ganda mo naman, Iha. Mami Soling na lang itawag mo sa akin, Iha. Hello, Marie. Mabuti naman at may makakasama na akong kaedad ko dito sa mansyon. Anak, bukas si Mami Nana Soling na ang bahalang magturo ng mga gagawin mo dito sa mansyon. Kaya matulog na tayo at maaga pa tayo bukas. Opo, Mami. Magsimula kang maglinis dito, Iha. Mga alikabok lang naman ang mga yan, kunting ingat lang at baka makabasag ka. Alam mo naman, mamahalin niyang mga nandito at baka mariwardan pa tayo ni Madam Claudia. Okay po, Lola. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maingat po ako sa trabaho ko. Hindi ko alam na ganito pala talaga kalaki yung bahay na tinatrabahuan ng nanay ko, tapos yung gamit puro pamamahalin, nakakatakot hawakan. Mami Soling, kumain na po ba si nanay? Oo, nauna na siya at namalengke pa. Kanina pa po ba umalis si nanay? Oo, Iha, hindi na nakapagpaalam sa'yo. Bukas kasi ang dating nila madam, galing sa mahabang bakasyon. Kailangan may stock sa mga pagkain, lalo na ang gulay. Magandang araw po, Sir Victor and Madam Claudia. Kamusta po ang biyahe? Magandang araw, Nanay Soleng. Ito po at medyo napagod talaga ng husto sa biyahe. Nanay Soleng, nakauwi na ba si Troy? Naku, hindi nga po umuwi dito yung batang yun eh. Alam niyo naman po, broken-hearted kaya siguro pinili niyang mapag-isa na lang sa kondo niya. Hayaan niyo siya. Uuwi din yan kapag nagsawa na sa mga pinaggagawa niya. Sino ba namang hindi magkakagusto sa isang tulad mo, Troy, gwapo na mayaman pa? Paano pala kapag hindi pala ako gwapo at hindi mayaman?